Uy, teka lang, huwag mo munang scroll. Baka kasi tanong mo rin itong tanong niya. Ang sabi ng follower natin, Doc, how much calories do we have to consume in one meal? Magandang tanong ito. Tara, hali kayo. Pag-usapan natin yan. Pagdating sa nutrisyon ng isang tao, marami tayong kinukonsidera. Nare-rate yung height, yung weight, yung age, yung sex, physical activity, basal metabolic rate, at marami pang iba. Pero para mabigyan tayo ng ideya kung gaano nga ba karami ang dapat natin kinakain per meal, ito po isang senaryo, baka kasi ganito kayo. Again ha, hindi ito para sa lahat pero po pwede tayong mag-ballpark very rough estimate lamang. For example, para sa mga lalaki, po pwedeng ipegan at around 1,800 calories per day. Sa mga babae naman, 1,500 calories per day. And then po pwede nating hatiin yan sa 3 meals at saka 2 hanggang 3 snacks din. Yung meals, malalaki po ang cuts nun kaysa sa snacks. Meals nga eh. So ibig sabihin, sabi nga natin sa babae, mayroong 1,500 calories. Po pwede nating gawin na yung meals niya ay 350 calories. Tapos yung kanyang snacks ay tig 150 calories. So bale, yan yung 3 meals and then 3 snacks. Ang susunod na tanong natin dyan, sure ako, ano naman Doc yung ibig sabihin ng 350 calories mo? Ito na nga. Example, ang isang cup ng rice ay po pwedeng magbigay na sa atin ng 200 calories. And then, ang 2 servings ng isda, steamed, ay po pwede po magbigay ng around 86 calories. Samahan din natin yan ng isang cup ng cooked mixed vegetables na mayroong 32 calories. And then, for dessert, isang serving ng apple na mayroong 40 calories. For a grand total of 358 calories. O teka, baka sabihin din nyo, naku Doc, sobra-sobra na yata tayo sa 350 calories. Paano yun? Okay lamang po yan. Wala naman pong super perfect meal plan na saktong-sakto sa calories per day ninyo ang iaambag sa daily lives ninyo. Lagi yung mayroong give or take 10 to 50 calories na po pwede pong madagdag o mabawas. Kung nagpapapayat kayo, ang mas mahalaga ay ang magsagawa kayo ng modifiable na bagay na po pwede pang isama sa inyong pagdadiet. Ano yan? Pag-ehersisyo. Pero hindi lahat ng inyong kinakain ay dapat po ninyong maburn sapagkat kung kayo ay nabubuhay, nagbaburn na kayo ng calories simply by living your life. Mayroon kayo tinatawag na basal metabolic rate at yan ay yung ginagamit ninyo every day para lamang kayo ay mabuhay. Kung mag-exercise kayo beyond what you eat, pwede naman po talaga mabawasan ang inyong mga timbang. Exercise is key talaga pagdating sa ating pagpapababa ng risks ng mga non-communicable o mga lifestyle-related diseases. Pwede rin kayong gumamit ng mga calorie counting apps para nang sa ganoon makatulong sa pagtatrack ninyo ng inyong mga calories. Okay din naman kung gagamit tayo ng mga wearables na nagtatrack din ng ating mga steps at calories burn para naman may gauge tayo na we are on the right track. At ayun, hanggang dito na lamang po muna siguro. Kung may tanong pa kayo na nais ninyong bigyan ng kasagutan tungkol sa kalusugan ninyo, huwag mag-atubiling gamitin ang hashtag natin na AskDocDex para makita namin yan. At nang sa ganoon, subukan po natin mag-create ng community dito sa online world. Dahil sabi ko nga sa inyo, ayaw na ayaw ko lang naman talagang nagkakasakit kayo. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. So, next episode, ingat.